Eto daw talagang si Sara Duterte, eto daw talagang si Tambaloslos, may maituro lang. Yan yung sinasabi ng mga loyalista na lahat ay gagawin, mag-iimbento yung mga yan na pwedeng isisi, pwedeng ikasira ng nasa Malacanang na si PBBM. Katulad po nito, abay pahiya siya dito, dapat malaman to ng mga kababayan natin, ano ho, dahil ito po ang inangal-ngal ngayon ni Sara Duterte. Isa daw sa mga rason kaya masama ang kanyang loob kay Marcos Jr., ang bababaw, no? Kung titingnan natin, ang bababaw at wala naman talagang katotohanan. Isa daw sa mga rason nga ay eto, hindi kasi daw tinuloy ni PBBM yung Build, Build, Build program ni Digong. Kasi ngayon, ang meron na sa administrasyong ito ay Build Better More program. Yun naman po ay under PBBM. Yan daw ang pinakamalaking hinanakit ngayon natin sa Sara Duterte. Pero duda ang mga kababayan natin, ito nga ay um, narrative lang ngayon natin sa Sara Duterte para ilikaw ang issue tungkol sa kanya. Kasi lubog na yan eh. Yung kahihiyan niya, anyway, katulad na madalas kong sabihin, sanay naman talaga sa kahihiyan yung mga yan eh. Matitibay na ang sikmura ng mga Duterte. Pero alam natin na namumroblema yan. So, ito yung mga pagkakataon nila para sila naman ay, or para i-divert ang attention ng mga kababayan natin na ang totoong may problema kuno ay ang nasa Malacanang. Pero, yun nga, sa loob-loob niya, netong sa Sara Duterte ay siguradong malaki yung kanyang pangamba. Dahil alam naman natin kung ano yung adhikain netong isang ito. At napakarami talagang pwedeng mabisto pa tungkol sa mga Duterte. Eto, hinanakit ni Sara na hindi natuloy yung Mindanao Railway Project na ang may problema pala talaga ay ang China. Kasalanan daw pala talaga ito ng China dahil nga umatras ito na pondohan ang proyekto. Yun po ang katotohanan. Pero sa puntong ito, isinisisi na nga ng ni Sara Duterte, isinisisi na po sa nasa Malacanang etong pagka-aberya or naging aberya sa proyektong ito. Naawa daw siya sa mga taga Mindanao. Bakit daw ginanito nila ang taga Mindanao? Kailangan daw ito ng Mindanao. Yun pala, kailan daming problema dyan sa Mindanao, ano ho. Pero ang pinagtuunan ng pansin ng ama mo nung siya ay nasa pwesto ay ang droga. Nawala naman pala, hindi naman pala totoo, peke pala yung war on drugs na yon. Yan po ang naging resulta ng pagiging gahaman sa power. Dahil ang totoo, gusto na itong mga Duterte na smooth yung kanilang pamamayagpag sa politika. Kaya ayaw nila ng mga sagabal. Yun po ang dahilan, isa sa mga dahilan, kaya inilunsad nga ang war on drugs para yung mga sagabal ay tanggalin. Ganyan ang ugali na itong mga taga Davao. Good luck.